Mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw, Sir Seth. Ayos lang po ba dito ang magbahagi ng kwento na nakakasuklam at trabaho talaga namin dati? Masamang gawain po ito. Kung ayos lang, Sir Seth, ito ang kwentong yon. Ako si Lester. Tubong Mindanao pero kasalukuyang nasa Cebu. Unahan ko na kayo. Mangkukulam ako at kasama ko ang lolo kong si Teng. Wala na akong mga magulang. Si lolo ang nagpalaki sa akin. Wala eh. Yun ang ikinabubuhay po namin. Nakatira kami sa may bandang Cagayan de Oro. Nasanay na ako na may bibisita sa bahay na kung sino-sino lang. Si lolo ang kumakausap. Tapos yun na, sisimulan kaagad namin ang kung anong gustong mangyari ng taong yon. Kalimitan ay pinapahirapan ng biktima. Magdudusa ng gusto. Hanggang sa mamamatay ito sa uli. May mga pinaparusahan lang na tipong pinapataga mo pinapadala. Narinig ko na yung kwento ni Roberto. Tama ito. Ang mga may karunungan iisa lang. Ang albularyo ay pwedeng mangkulam. Yung mangkukulam, mambabarang, manggagaway at iba pa. Iisa lang. Bakit? Albularyo din kasi si Lolo Teng. Ako, albularyo na rin ako sa murang edad ko noon na 12 taong gulang. Dito ako nagkaroon ng basbas pero hindi sa Diyos Ama. Kung hindi, alam niyo na. Hindi na ako nag-aral, may trabaho na. Hanggang second year high school lamang ako noon. Big time ang ganitong trabaho lalo na kapag pinagkakakitaan talaga. Pero syempre may mga patunay at resultang ikasisiya ng kung sinong taong lalapit at pagpapatulong. Naalala ko pa nung inutusan ako ng lolo na punta ng tao na nasa litrato. May address yon. At bigay ito ng isang mama na nais padautan ng taong yon. Pagkabungad ko sa bahay, may lamay na. Walang ano-anong umuwi ako at sabi ko sa lolo ko, patay na. Maraming beses naming ginagawa ito na para bang laro na lang. Walang pili, walang kilatis. Mabuti o masama man ay walang sinasanto. Basta magkapera lang. Hindi ko ito pinagmamayabang. Hindi ko binibigyang pugay ang trabahong ito. Sadyang yun lang talaga ang nakalakihan ko, Sir Seth. Kada may dumadalaw at may pinapagawa tapos nagawa naman ng maayos minsan masaya ko. Minsan malungkot din. Pero alam nyo, tumatango lang si lolo. Parang walang nangyari. May mga pagkakataon na nahihirapan din kami noon. Lalo na kapag lumalaban. Lalo na kapag lumapit ang biktima sa isang magaling na albularyo. Ang kinagandahan lang dyan bagamat sabay kaming napapako ay hindi kami napupuksa. Alam niyo kung bakit? Malalaman niyo maya-maya lang. Doon tayo sa mga panahong naging biyasa na talaga ako. Nabanggit ko naman na 12 taong gulang pa lang ay may basbas na ako noon. Pero itong pangyayaring ito, halos maglalabing 8 taong gulang na ako. Na mga panahon na yon ay binago ni lolo ang prinsipyo niya. Nakonsensya na siguro kaya gumagawa na ng tama. Kahit masama pa rin pero alam mo yung nasa tama na. May dumalaw na mag-asawa nun. Wala si lolo. Kaya ako na lamang ang humarap. Si lolo kasi ay nasa sugal. Mahilig sa tari. Bigyan natin ng mga pangalan ng mag-asawang ito na Sir John at Ma'am Zaida. Sakto lamang ang edad nila, siguro mga nasa 40 taong gulang. Wala po si lolo. Sino po bang nakapagturo sa inyo na dito kami nakatira? Tanong ko noon. Naninigurado ako, Sir Seth, kasi may asset kami. Hindi makakadiretso sa amin ng isang bisita kung hindi ito kumukonsulta sa kaanak namin na nasa may bandang bayan nakatira.
Yun ang nagtuturo at nagbibigay address. Tapos binibigyang babala ang mga bisita na sa oras na makarating sa bahay namin. Dapat hindi na bumalik pa kapag natapos ng pinapatrabaho. Isang beses lamang kumbaga. Wala nang balikan. Huwag ding ipagsabi sa kung nasaan ang bahay dahil mamamatay ang mga ito. Si Lolo ang naglalagay ng sumpa sa kanila. Na sa oras na magtraidor, kusa silang magkakasakit ng malubha at hindi gagaling. Ora mismo yan. Kapag nagkamali, paksit ka agad ang buhay. Ni hindi makakalapit sa isang albularyo dahil nga patay ka agad. Minsan, pinapadaan sa bangungot yung kaanak ko nyo daw, yun bang nasa malapit sa simbahan nakatira? May sinabi mo ba sa inyo na paalala? Meron. May mga ipinagbabawal. Kapag nagkamali kami ay mamamatay kami ng walang kahirap-hirap. Wika ni Ma'am Saida. Itong lalaki para bang natatakot. Sa tuwing tumititig ako sa kanya ay umuyo ko. Kumpirmado. Dumaan nga ito sa kaanak namin. Dito na ako nagsimulang magtanong sa kung anong problema. Bakit napadalaw? At buo ba ang loob ng mga ito kasi kapag hindi ay walang serbisyo magaganap? Buo ang loob namin, Dong. Ang anak kasi namin napabuntisan tapos hindi pinanagutan. Yung lalaki, malapit nang ikasal sa iba. Niloko yung anak naming babae. Ano po bang gusto niyo mangyari? Papatayin po ba o hindi o yung padadalain lang ba? Ikaw na ang bahala, Dong. Basta galit kami. Nag-iisang anak namin yun at niloko pa. Dala niyo po ba yung mga kinakailangan namin? May gamit ba kayo mula sa ipapadaot niyo? Binigyan ako ng sando. May kilikili pa ito. Tapos 2 litrato. Litratong punit. Para bang hinati tapos ang natira. Yun lang ang imahe ng lalaki nun. Ang mga likod ng litrato ay may pangalan ng lalaking yon. Sapat na po to. Mabuti at alam niyo palang gagawin. Yung kaanak niyo, ito kasi yung sinabi tapos pinabalik kami. Hindi pinapadiretso dito ng walang dala. Ganun po ba? Kung sa bagay, hindi na kasi makakabalik pa kapag nakapunta dito. Isang beses lang wala nang balikan. Kasi kapag bumalik kayo, baka alam niyo na. Asaan niyo na ilang araw mula ngayon. Makakamtan niyo po yung hustisya niyo. Pwede na po kayo makauwi. Ganun lang. Wala nang maraming anik-anik pa. Inabutan ako ng sobre. Makapalang laman. Hindi ko na binuksan to. Baka isipin na mukha kaming pera. Kinagabihan ay dumating ang lolo. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Natuwa yun kasi nga tama ang mga ginawa ko. Sa Biyernes, apo. Sa Biyernes na lang. Pwedeng ngayon pero may ituturo ako sa yung bagong pamamaraan. Mukhang nakakapanabik yan, lo. Ano po ba yan? Doon na sa Biyernes. Kailangan kong ipaliwanag ito na may kasamang gawa para wala nang ulit-ulit pa. Magsipilyo ka minsan na, tsaka huwag mo akong gayahin na nagtitilad. Nagmumukha kang vampira, Mabuti sana kung gwapo ka. Bibili nga ako ng salamin. Wala kasing salamin dito, lo Para naman, lo, makita mo din yung mukha mo. Magugulat ka panigurado. Gumagwapo ka kasi sa salamin mong pangkulam kaya bibili ako ng hindi linlang. 3 araw na lang Biyernes na. Wala lang sa akin yon. Hindi ko na inisip yung mga panibagong proseso. Wala din namang kakaiba dyan kung hindi isang padaot pa rin. Pero pagsapit ng Biyernes ng madaling araw, ginising ako ng lolo. Takang-taka ko. Bakit madaling araw? Hindi naman ako nagtanong gawa ng nagmamadali nun. Saan ba tayo pupunta, lo? Ba't nakakapote po kayo? Huwag ka nang magtanong. Sumama ka sa akin. Magdamit ka ng makapal, malamig sa labas. Bukirin kasi yung sa amin. Basta makikita mula sa bahay kapag may paparating. Malawak na kalubinan o niyugan.
Malayo ang mga kapitbahay at itong paligid ang daming nakalagay na poder. Iba-iba yon. May harang na kasamang parusa. Yun lang ay sa mga taong may masamang motibo. Hindi biro ang kalagayan namin ng mga panahon na ito kaya may mga protection din. Sumusunod lang ako sa abuelo ko. Napakalamig nga. Mamasa-masa pa mga damo. Wala namang ulan. Siguro may hamog kagabi. Nababasa kasi ang mga damo kapag may hamog nun. Napakalayo ng nilakad namin tapos itong si Lolo, hindi kumikibo. Kinakausap ko pero bumibilis lamang ang lakad. Hanggang sa nakarating kami sa may malapit na daanan ng mga dayo. Yung mga nag-hike. Maraming hiker doon. May mga banyaga pa nga minsan eh. Hindi man lamang natatakot na may nawawala sa gubat. May aswang sa gubat ng Cagayan. Nakapatay na nga kami ng isa ni Lolo nun. Pero itong lugar na pinuntahan namin, yun pa lamang ang mga sandaling nakita ko ito. Nakubli sa maraming kahoy. Basta napakasukal at ang dilim pa sa mga sandaling yon. 2:00 ba naman kami nagsimulang maglakbay eh. Na mga oras na ito sa tingin ko ay malapit na mag-4:00. May kinakalkal si Lolo sa maliit na pangpang. Hawak ko nun yung gasera. Tapos ang daming mga lusaw na kandila sa lugar. Napapaisip tuloy ako. Mukhang dito nagkakarga ng dasal ang mga taong may karunungan. Kadalasan sa mga taong nagdadasal sa liblib ay yung mga taong karunungang itim ang tangan. Ilang mga sandali ay may hinihila na tela si Lolo. Kulay pula. Mamasa-masa ito at parang bote ang laman. Hindi nga ako nagkamali gawa ng bote nga. May kung anong likido na madumi. Yung mamula-mula siya. Inabot sa akin yan ng lolo at ang sabi nito ay, hawakan ko umano dahil muna mag-iiwan siya ng dasal. Ako naman itong mapang-usisa. Inalog ko ang bote. Alam niyo ba kung anong nakita ko? Mata. Mata ng tao kung hindi ako nagkakamali. Napapaduwal nga ako nun. Mantakin yung sariwa tingnan. Hindi ko naman dinistorbo si Lolo. Nagdadasal kasi hanggang sa matapos yon. Akin na. Tapos sumunod ka sa akin. Lo, mata po yung laman yan. Para saan po yan? Kadiri. 1 taon na ito mahigit na nakalibing. Mata ng tao. Mata ng isang mangkukulam na nakalaban ko. Diba alam mo naman yun? Naalala mo naman siguro yung may sumubok, di ba? Yung matandang babae. Yung maangas na bumungad sa bahay. Paano niyo po kinuha yung mga mata? Di ba nga kumbate naman yung labanan niyo doon? Ano ba yan, apo? Siyempre, pagkamatay, di ba ililibing? Hinukay ko at kinuha ang mga mata. Tara, dalian natin. Dapat hindi pa sumisinag ang araw. Parang patakbo na ata noon ang lakad ko. Hanggang sa nakarating kami sa tuktok ng bundok. Namumula na ang silangan. Ilang mga sandali ay sisilip ng araw noon. Dumapa ang lolo sa lupa. Yung tipong nakadipa ang mga kamay habang nakataob. Parang baliw. Yung lugar kasi ay pataga noon. Mababa ang damo. Mababa din ang mga puno at nasa dalisdis ng bundok banda yung mga puno. Pinakatuktok yun ng bundok na inakyat namin. Maya-maya bumangon si Lolo pero napatabon talaga ako sa bibig gawa ng natatawa na ako eh. Nagubad siya ng damit. Lahat tinubad niya. Akala mo napakakinis. Parang nakaupo ng uling eh. Tapos may tila mga tamtaks na butlig-butlig. Ano ba yan, Lo? Hindi na kayo nahiya sa akin. Langya ka, tumahimik ka dyan. Nawawala ang konsentrasyon ko. Itong botelya ay binuksan niya. Pero nasuka ako ng tuluyan sa ginawa niya noon. Ininom niya yung lamang likido, Sir Seth. Naaamoy ko ang kakaibang lansa. Bumigay ang sikmura ko noon. Konti lang ang ininom pero bakit, di ba? Hindi naman ganito yung ginagawa namin eh. Ritual lang tapos pantok at iba pa. Itong ginagawa ni Lolo, napakasahol.
Nakakadiri. Anong gustong ipagawa ng mga bisita? Akin na nga yung damit ng padadautan. Wag na yung litrato. Hindi na kinakailangan. Mas malakas ang bisa sa amoy ng ginamit na tao. Basta sa ganitong pamamaraan. Hoy, nasubaybayan mo ba? Yun ang bago mong proseso ha. Lo, mukhang hindi ko kaya yun ah. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Mas kaya ko po yun. Drama mo. Wag kang magpinisot. Ano ba? Ano bang sinabi ng bisita? Tayo na daw yung bahala. Galit na galit daw po yung mga yun eh. May masaklap na kasalanan yung padadautan. Niloko yung anak nila tapos ikakasal sa iba. Napagbuntisan yung anak. Masakit yun, di ba? Yan ang mga gusto kong rason. Hindi yung inggit lang. Tandaan mo yung mga inggit-inggit, paparusahan lang natin pero wag papatayin. Tapos yung nagpadaot na naiinggit, parusahan din. Idamay na lang ng madala yung mga yan. Pero wag papatay na. Nakikinig ka ba? Bakit pinatay mo yung dati lo? Inggit naman yun, di ba? Yung lalaki ba na kilos babae? Hindi ko pinatay yun ah. Nagsinungaling ako sa nagpadaot. Ay nako, panoorin mo ako tapos yung mga sasangbitin ko. Doon na sa bahay mo kabisaduhin. Yun na nga. At itong damit itinali lamang yun sa bisig ng lolo. Sa kaliwang bisig. Tapos ang sinabi niya kapag hindi daw totoo ang mga sinasabi ng bisita, mamamatay ang bisitang hindi yung padadautan. Yun umano ang kinagandahan sa prosesong yon. Sir Seth, paliwanag lang sa mga kagiliw na wag itong gagayahin. May mga tao nang marunong sa orasyon, pero wag niyong gagawin ito. Baka kayo pa'y madali. Magbibwis talaga kayo ng buhay dito. May dala pala noong bagakay ang lolo. Nakasuksok lamang sa kanyang tagiliran. Mga 100 dangkal lang haba tapos ang talim hindi patulis. Kung hindi nagmistula na yung punyal. Inihip-ihipan ng lolo ang bagakay sabay gilit sa kanyang pulso. Sabi ko sa sarili ko, ano to? Ganon din yung gagawin ko? Magpapatiwakal. Kitang-kita kong sumirit ang dugo niya. Tapos itong dugo na pumapataki, sinalu niya ng isang kamay at pinahig sa kanyang katawan. Nakakapanindig balahibo, Sir Seth. Parang kulto. Hanggang sa tumitig na ang lolo sa pasilang na araw. Konting silip na meron ang araw nun. Mga 10 minuto atang titig na yan tapos nagbihis na ito sabay wika ng, umuwi na tayo. Mamaya'y malalaman mo sa bahay ang mangyayari. Kapag may mga paru-paro, patay ng pinakulam. Pero nakadepende sa kulay. Kapag dilaw, yung pinakulam ang patay. Kapag mareposa na kulay itim at halong kayo manggi, isa sa mga bisita ang patay. Hindi naman ako nagsalita nun. Kinikilabutan pa rin ako. Sa lahat kasi ng tinuro niya sa akin, yun yung parang hindi makatao eh. Parang magician yung panot eh. Naging maingay na ang lolo pag-uwi. Makwento. Kaya pala hindi ito nagsasalita kanina kasi nga nagkakarga ito ng dasal sa katawan. Alam ko naman na umano yung kargang yon. Karaniwang puder lamang na pinapalakas ang sistema para mainda ang gagawing padugo o proseso. Pagkarating sa bahay, pasado 7:00, may paru-parong nakabungad sa may pinto nun. At ang paru-parong ito, mariposa. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ang ibig sabihin nito ay patay yung isa sa mga bisita. Ibig sabihin din, nagsisinungaling sila. Inangat ni lolo ang kanyang kamay. Mas nagulat ako. Alam niyo ba kung bakit? Nawala yung sugat. Mas masama pa sa atin ang mag-asawang yon. Nawala ang sugat kasi hindi yung pinapadautan yung tinamaan, kung hindi yung nagpadaot. May sugat dapat to pero nawala na. Kanina ko pa napansin. Ito na yung panibagong proseso at ito ang sasanayin mo na husto.
Hindi ko na naatimang patay na lang ng patay nang hindi natin alam kung karapat-dapat pa o hindi. Maging yung pagpaparusa. Nga pala, kumuha ka ng garapon, hulihin mo yung paru-paro at ilagay mo sa garapon. Mukhang magagamit natin yan mga ilang araw mula ngayon. Saan mo gagamitin? Basta, malalaman mo na lang kapag gagamitin na talaga. Pakiramdam ko'y may mangyayari kasi. Napapailing ako noon. May mga pagkakataon talaga na sobrang masorpresa si Lolo. Yung kanina na uminom siya ng tubig sa botelyang may mata, tapos ay nagsugat sa pulso ay magandang pamamaraan ito. Namimili ng kung sino ang tatamaan ng proseso. Pero sinong matinong tawang gagawa nun, di ba? Hindi biro yon. Pero kung ito ang mas ikakabuti para kahit papanay bumuti din kami ng konti gagawin na lang. Kinabukasan, dumalaw ang kaanak namin, yung Asset. Maniningil na sa parte niya. May hati din kasi ito. Pero may balitang dala. Pangalanan na lamang natin siyang Berning. Mga nasa 30 edad nito. Manong Teng, bumisita yung lalaki sa bahay, yung mag-asawa. Yung di ba may nagpunta dito, tama ba? Yung lalaki sobrang lungkot. Namatay yung asawa, binangungot. Nangungumusta lang sa kung natuloy ba yung padaot na pinapagawa ng misis niya. Natuloy. Bakit hindi? Mabuti at hindi dumiretso dito. Paniguradong dalawa na silang paglalamayan. Teka nga, namatay yung asawa, totoo ba yan? Bingi ka ba, Lo? Malinaw na malinaw yung pagkasabi ni Kuya Berning Sabat ko nun. Pero sa mga sandaling ito, naglalaro na sa isip ko ang patunay na yun na nga't totoong may namatay sa mga bisita. Yung babae pang si Ma'am Zaida. Sa tingin ko, yun ang may pinakamasamang budhi nun. Akalain mo ba namang nakapanabla pa yung pinadautan Mamatay yung pinadautan tapos nauna pang nagpadaot. Siya sige. Ganoon ulit Berning Tanghali na, umuwi ka na. Init pa ng panahon. Apo, huwag ka magkakamaling sumabat Baka madulas yung dila mo't masabi mo kay Berning ang mga nangyari. Titirisin ko talaga yung maliit mong kargada. Hindi na ako nagsalita pa. Gets ko na kumbaga. Itong si Berning ay wala itong alam sa pinaggagawa namin maliban na lamang sa katagang pangkukulam at pambabarang. Yun lang ang alam niya. Pero sa proseso wala. Umuwi yun pero kinagabihan ay bumalik naman. Ayon kay Berning, buhay pa umano ang pinapakulam. Bubisita daw ulit yung lalaki at gusto niyang ipapatay kaagad. Nagmamadali pala siya siya na lang ang pumatay doon. Mga 1 linggo pa. Sila naman ang nagsabi na kami na ang bahala kung sinabi pa na agad-agad pinatay ko na dapat ora mismo. Sabihan mo na mag-antay siya. Bilib na bilib ako dito sa lolo ko, Sir Seth. Malakas din magsinungaling. Pagkaalis ni Berning ay kinulam ng lolo yung lalaki. Papatay na lamang daw niya yon. 1 oras na ritual pagkatapos nun ay nagbungkahi ang lolo ng kunin mo yung garapon. Hindi pa talaga ako kumukupas. Malakas pa rin ang pangitain ko. Di ba nga magagamit natin yung mariposa? Oy, saan ka pupunta? Diyan lang sa artal. Idoleng. Umarikat. Ay, nako sa'yo. O di ba magagamit natin to? Magagamit natin para patay naman yung isa. Napapanganga na lamang ako nun. Yun pala ang nais niyang gawin sa mariposa. Hindi ko man lang naisip yun. Kung sa bagay, napakahirap din naman kasing pagtantuhin. Kinuha niya yung paru-paro. Gumagalaw pa naman pero nanghihina na ito. Hinipan niya lang tapos nilagay sa may abuhan na nagbabaga. Sabi ng lolo ay hindi na sisikatan ng araw yung lalaki. Kaluluwa umano ng babae yung mariposa at nakaugnay ito doon sa kalalaki. Malamang umano ay patay yun dahil nga ginamit ng lolo ang paru-paro bilang isang pantok. Maraming araw ang lumipas. Hindi bumabalik si Berning. Hanggang sa noong napapagala kami ng lolo sa isang nayon sa may bandang bukid gawa ng may piyesta. May nangyari.
Tanghali yon. Doon lang sa kaanak namin kami nakipiesta. Tanyag kami ng lolo sa lugar ng mga albularyo. Iilan lamang ang nakakaalam na isa din kami mga diablo. Hindi ko ipagkakailang tawagin ang sariling diablo. Bakit? Gawain ba ng mabuting taong trabaho namin? Hindi, diba? Merong panay titig sa akin nun. Nasa tugkaran lang ng bahay. Lalaki, medyo may katandaan. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa kanya. Normal lang na parang hindi banta. Malalaman ko naman yan kapag may karunungan ng isang tao eh. Magtatayuan yung mga balahibo ko. Kapag nagkatitigan. Kapag nagkasalubong sa daan. Kapag nag-uusap at iba pa. Basta sa malapitan mararamdaman ko yan. Pero hindi nila kami ramdam. Malakas ang puder na isinagawa ni Lolo. Puder pambuta o isang sabulag yon. Bukod pa dyan ay may tagaliwas din kami. Kaya nga hindi na itutumba kapag pinapako ng isang albularyo. I mean, kapag yung pinakulam ay nagpatulong sa isang manggagamot hindi kami kailanman mapupuksa. Hindi naman ako natitinag sa pagtitig nun. Si Lolo wala eh. Pagkatapos kumain, umalis na ang lakad dalang manok na nasa tarian. Mangdadaya na naman yun. Marunong kasi manglason si Lolo. Kapag nadikita ng manok ng kalaban habang kinakabitan ng tari. Lagot talaga. Bihag ang manok na yon. Pero kapag marunong ang may-ari tapos hindi nagpapalapit ng iba, 50-50 ang resulta. Talo o panalo. Itong lalaking sinasabi ko ay umalis. Naglakad lang. Sinusundan ko ng tingin. Huminto ito saglit at muling tumingin sa akin tapos naglakad na naman. Hanggang sa hindi na kinaya ng kuryosidad ko. Sinundan ko ito. Maraming tao pero nakatutok ang atensyon ko sa kanya. Nagtungo ito sa may liblib. Nagkakakutob na ako ng isang hamon nito. Nagkukubli siguro ang taong ito at may poder na singlakas ng karga namin kaya hindi ko maramdaman. Nagsimula na akong magdasal. Baka kasi biglain na lamang ako noon. Maraming pagkakataon na may sumubog sa amin, lalo na kay Lolo. Huminto siya sa may malapit sa poso. Sirang poso ito at napakatagunon. Kinakabahan ako. Oo at nakasubok na rin ako ng harapang kombate pero hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako noon. Mabuti naman at sumunod ka. Ako nga pala si Dom. Si Dom. Nasaan ang lolo mo? Bakit ikaw lang? Loko ka pala eh. Nakitang ako lang yung naroroon, hahanapin mo pa sa lolo. Anong sadya mo? Hindi pa kikipag-away ang sadya ko. Kinikilatis lamang kita. Aba, malakas ka nga. Makikita sa kung gaano ka kapusok. Naalala mo ba yung mag-asawa? Niloko nyo ang mag-asawa. Hindi nyo sinunod ang pinag-uutos nila. Ang anak mismo ang nagsabi sa akin na kayo daw ang nilapitan. Ganun ba? Ikaw ata yung naloko. Alam mo ba yung dahilan? Alam ko. Napabuntisan ng babae. Hindi pinanagutan at pinakulam sa inyo yung lalaki. Di ikaw nga yung naloko. Binatsyagan ko yung anak. Hindi naman buntis. Sa narinig ko matindi ang pagkagusto nun sa lalaki. Kahit malapit na ikasal pumatol. Tsaka wala namang nangyari. Kamuntikan lang na may mangyari kasi nga lasing yung lalaki pero hindi natuloy. Aba, nagkunwaring may nangyari ang babae. Pinalabas na buntis pa kahit hindi naman. Landi naman noon at ang kapal na mukha, diba? Alam mo ba kung sino ang sabi sa akin noon? Yung lalaki mismo. At alam mo bang ang kulam na ginamit namin ito matama sa mga taong nagsisinungaling? Sa mga taong may masamang budhi? Sabi ko noon. Tama, Sir Seth. Nakausap ko yung lalaki. Dinalaw kasi namin ito ng lolo ko. Kahit papanay malaman talaga ang kung anong totoo. Wala na akong pake. Basta lang hingi ng tulong sa akin. Pupuntahan ko nga sana ang bahay niyo eh. Bakit hindi mo pinuntahan? Masaya sana kapag bumisita ka. Ngayon magtititigan lang ba tayo dito? Hindi ka ba nag-aalala sa buhay mo?
Hindi na ako nagsalita nun. Nakikita ko na kasi ang mga daliri na naglalaro. Indikasyon ito na nagsisimula na siyang magpalipad ng kung anong dasal na talandro. Pinakiramdaman ko kung gaano kalakas ang tama. Kahit medyo kinakabahan ako pero may tiwala ako sa sarili ko nun. Lalo na sa karga sa katawan. Hanggang sa bigla na lang ng lambot ang tuhod ko. Napaluhod ako nun. Napakalakas niya. Doon ko palang naramdaman ng sumabog ang kanyang karga. Tinanggal siguro ang harang. Pero wala. Tinamaan na talaga ako eh. Dapat pala'y hindi ko na lang tinestingan. Tinapik ko ang tuhod ko sabay lapit sa kanya pero lumalayo ito. Umiiwas. Hanggang sa umubo ako. At may kasamang dugo nun. Isang pahiwatig ito na buong katawan ko ang napinsala. Karga na lamang ang nagbibigay lakas sa akin. Kung wala ito'y tumba ko. Hindi pwedeng hindi malapitan ka ako kasi nga kaliwa ang gamit ko. Dapat ay nasa malapit dahil kadalasan sa mga biyasa, lalo na itong si Sidom, may tagaliwas. Parang kami lang. Yung tipong kapag nagbato ng talandro ay hindi tatamaan. Kaya dapat malapitan. Pero lumalayo talaga. Mabuti na lamang at dumating si Lolo. Walang ano-anong kumuha lang ng baraha sa bulsa ng kanyang suot na polo at sinindihan gamit ng lighter. Pagkatapos noon ay nanigas ang katawan nitong si Sidom. Natumba na parang puno. Yung hindi man lang nakapanukod ang kamay nito. Doon pa lang ako nakaramdam ng gaan sa katawan. Aminado akong ginapos ako kanina, kaya hindi ko talaga siya magawang malapitan. Hinang-hina ako noon. "Sino kang lamang lupa ka? Magsalita ka." Wika ni Lolo. Mautal-utal na nagsalita si Sidom. Nakahiga lamang ito at hindi nakakagalaw. Ang sabi ay taga Davao daw siya. Inutusan lang para puksain daw kami nun. Totoo to at walang biro. Taga Davao itong si Sidom. "Yung anak na mag-asawa, Lo, yun yung nag-utos. Mabuti at nakaabot ka." "Loko-loko ba itong taong ito? Lakas ng loob mo. Teritoryo namin ito. Ni hindi ka man lang nag-alangan. Tingin mo magaling ka na, malakas ka na. Karaniwang gapos lang naman at parusang ginamit mo. Danghag nga lang ugnawang itong apo ko. Hoy, Lester! Hanggang ngayon, inunahan mo na dapat eh. Huwag mong antay na maunahan ka. Ano bang lagi kong sinasabi sa'yo? Sa ganitong larangan mas lamang ang nakauna." Matapos makapagsalta ni Lolo, umalis na yon. Sabi ko pa naman noon paano na itong estrangherong ito. Pero hindi ito kumibo. Sinundan ko hanggang sa noong makalayo na. Sumigaw na lamang bigla itong si Dom. Yung para bang mamamatay. Binalikan ko yon. Nanlaki ang mga mata ko gawa ng naging ubod ng tanda ito at dumudugo na ang ilong niya. Mata, tenga at bibig nun. Nagmamakaawa ito at ang sabi basagin na daw ng lolo kong ginawa sa kanya. Dito ko na napagtanto noon kung bakit kumpiyansa ang lolo na umalis. Pinapatay niya na pala ito. Wika ko noon wala akong magagawa dahil nga kasalanan din naman niya. Kung gano'n, magkakamatayan tayo. Alam ng angkan ko na dito ang punta ko. Asahan niyo na ang pagdagsa ng isang katulad ko at may malakas pa sa akin. Matapos nitong magsalita, sumabog ang mga mata niya. Pumutok na para bang lobo. May nagsilabasan sa bibig. Para bang mga kinain niya sa piyesta. May kasama pang mga tipak na baraha nun. Ganun kalupit ang ginawa ng lolo. Para bang barang na naisagawa lamang na ora mismo. Natuyot pa ang balat na para bang matagal nang patay ito. Na siya namang paghihinalaan na matagal nang namatay. Umalis na ako kagad. Si Lolo ay bumalik lang sa tarian. Nakikita ko siya. Talo yung manok niya. Kasi nga wala nang binalikang manok si Lolo eh.
Kala ko iniwan lang niya ito sa tarian. Lo, patay na si Sidum. Pero nagbanta. Alam daw ng mga kaanak niya na naririto siya. Ganun ba? Kaanak? Marami. Umuwi na tayo, tara. Kitang-kita kong nababahala ito. Sumunod ako. Pagkarating sa bahay ay uminom kaagad ng likido mula doon sa bote. Tapos inabot niya sa akin at uminom daw ako noon. Bakit lo? Wala naman tayong kukulamin . Umuunlad ang tao sa tuwing natututo ng panibagong pamamaraan. Ganoon din tayo, apo. Umuunlad ang karunungan natin sa kasabay ng paglakas ng katawan. At ito ang magiging daan. Hindi lamang ito pangkulam kung hindi malakas na depensa sa kulam at kung anong bate. Talandro, maldisyon at iba pa na galing sa isang albularyo. Inumin mo na. Konti lang. Isipin mo paano kung sangkatutak na kalaban ang dadagsa. Mabubuhay ka kaya? Kaya natin kapag ang bilang ay katumbas din nating dalawa. Pero paano kung higit pa doon? Ba't parang takot na takot kayo, Lo? Dati naman hindi . Kahit pa nga may maraming mangkukulam na sumusubok, ultimong albularyo hindi . Ano yan, nagpapakabait ka na? Kanina may pinatay ka pa. Kilala ko ang karga ng taong yon. At kung hindi ako nagkakamali, apo, ito yung galing sa matandang hukluban na walang sino mang nakagapi. Isipin ko kung sasama yun dito. Hindi ako takot, apo. Wala akong pake sa sarili ko. Ang sa akin ikaw ang ikinababahala ko kaya uminom ka na nito dahil kung hindi, titingalin talaga kita. Sige na, inom na. Napilitan akong uminom. Pero sa hindi pa nangyari yun ay nagsusuka na ako. Mantakin yung may mata ng tao at ang sama ng amoy. Pagkainom ko, sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Seth, masarap. Manamis-namis na maasim-asim. Basta napakasarap. Nalalasap ko ang lasa mula sa dulo ng dila hanggang sa lalamunan. Uminom pa ako dahil hindi ako nakontento. Napapailing naman si Lolo. Tumawa ng tumawa ito at sinabing, di ba masarap? Nilagyan ko ng asukal tsaka biro lang yung sinabi ko sa iyo na nag-aalala ako sa buhay mo sa oras na dumaksa ang mga kalaban. Ang totoo, gusto lang talaga kitang painumin yan ng dalawa na tayo. Hindi naman pwedeng ako lang . Ano kasi ni swerte? Lasang imbornal yan pero dahil may asukal masarap. Pero maganda yung dulot yan sa katawan mo. Walang tatalab na kahit anong talandro. Kabal, tagaliwas at pinakamalakas na puder yan. 1 taong nakabaon yan sa lupa at kumain ng mga dasal. Kumain niya ng mga dasal sa mga taong nagkakarga doon sa lugar na yon. Isipin mo kung gaano sila karami na nagdasal doon. Sangkatutak. Kaya ang karga ng inuming yan, sangkatutak at hindi mauubos. Matapos magsalita ni Lolo, nawalan ako ng gana. Yung tipong yung masarap sa pakiramdam, naging pangit na. Sabi ko na nga ba wala namang ganyanan, Lo. Ayos lang biruan pero kapag ganun wala na Pabarangin kita. Uubusin ko yung natitirang buhok mo. 5 araw din kaming hindi umaalis nun. Pinaghandaan ang pagdating ng laban. May ginawang poder si Lolo sa dulo ng lupain, kung saan dito namin haharapin ang dadagsa. Sa likod lang ng bahay yun, sa gitna ng malawak na may dumating na isang babae. Nagtatanong lang ito kung saan kami nakatira. Medyo may kaganda ng babaeng ito. Ako ang bumungad. Si Lolo ay nasa gilid ng bahay, nagwawalis, nagsisiga. Hapon kasi yon. Sabi ko dito at kami ang hinahanap. Mga pangalan kasi namin ang binabanggit. Alam niyong biglang miss yung babae tapos nagwika ng hindi daw biro pasukin ng lugar. Nakakapanglabot umano ang nakalatag na puder. Bumati ito ng magandang hapon. Nagpakilala sa pangalang Jessa. Kaanak ni Sidum. Dito lang daw kami pala nakatira. Maganda ang lugar. Walang sagabal. Makikita sa malayo kapag may paparating. Makunat umano kami kaya napabisita siya noon.
Hindi daw kami tinatablan at napatunayan niyang may ibubuga at malakas. Ano yan, Apo? Sino yan? Ito na, Lo. Pero iisa lang naman ang dumalaw, akala ko marami. Jessa daw po. Mapagbiro talaga yung panahon, no? Hindi ako natitinag sa mga alibay mo. Dami mong sinasabi, kami lang naman ang sadya mo. Ano na? Hirit ka agad dyan nang matapos na ito. Tumitig sa akin si Jessa. Lumapit si Lolo. Nakasibangot. Binulungan ako at ang sabi ay huwag daw magpakumpiyansa. Huwag akong magdanghag. Unahan ko na daw kaysa mag-angas. Siya na umano ang bahala sa paligid kasi bukod sa babaeng ito, may kasama pa. Nasa malayo lamang at hindi pa lumalapit sa bahay. Pain lang yung babaeng yan. Alam mo kung bakit? Yan ang hukluban. Matanda na yun, Apo. Hindi mo lang nakikita ang totoo niyang itsura pero ako, kitang-kita ko. Tumango lang ako nun. Nga pala, mas malakas si Lolo sa akin kung ang pag-uusapan ang pakiramdam at talas ng paningin. Malakas naman talaga siya. Lumapit ako sa babae. Nasa tugkaran lang yun ng beranda. Habang nangyayari ito ay nagsasagawa na ako ng pangbatong orasyon. Nakakamangha. Na kaya nitong makapasok sa lugar nang hindi man lang tinatablan sa mga ginawang patibong na parusa. Pagkalapit ko ay bumuka-buka ang bibig niya. Ilang sandali lang ay nagbago ang mukha nito sa paningin ko. Naging ubod ng pangit at sobrang tanda nun. Ngumisi ito tapos tumalikod. Naglakad ng marahan sa daanan namin. Lumabas ito ng lupain. Tumingin ako kay Lolo. Nakita kong nakaangat ang kamay niya na isang pahiwatig na hayaan ko lang. Humahanap daw ng magandang pwesto ang hukluban. Kinilatis niyang lugar. Akala niya'y gagana mga talandro niya. Nabasag lang yung pagkukubli niya dahil doon. Huwag na tayong tutungo sa inihanda kong lugar para doon magtuos. Kala ko napakalakas na huklubang ito pero nag-aalangan siya. Mamayang gabi, ritual ang gagawin natin. Papatay natin ang matandang yan. Tumango ako sa sinabi ni Lolo. Tapos bumalik ako ng beranda. Itong matandang si Jessa umano na isang hukluban. Aligaga. Nagpapabalik-balik lang ng lakad ito doon sa unahan. Kitang-kita sa reaksyon na may problema. Sabi ng Lolo kapag nagkumpiyansa daw at tukluban, tapos pinilit na magpalipad ng talandro, tutumba ito at mamamatay. Matagal din yung pagmamatsyag namin. Hanggang sa umalis na lamang ito ng tuluyan. Pero ayon kay Lolo ay nasa labas lamang umano ito ng harang namin doon. Hahanap ito ng paraan para mabasag ang harang. Pero bago pa man maisagawa yun ng tuluyan ay uunahan na umano namin ito. Pagsapit ng gabi doon sa sala sa loob, 13 kandilang kulay itim ang tinirik ng Lolo. May 4 na kulay pula. Isang simbolo ito na siya namang tingin ko ay naggamit na ng kilalang si Roberto dito sa kwento. Pero hindi bungo ang gamit namin. Baraha. Nasa gitna ng simbolo si Lolo Teng habang nagriritual. Ako naman ay nasa labas lang. Pero sinasabuyan ko ng buhangin at asin ng saig. Yung mismong pinagtitirikan ng mga kandila. Pagkatapos noon ay kumuha na ako ng bunot. Nagsiga ako sa loob ng simbolo sa harap lang ni Lolo. Hindi siya nagsasalita. Nakaluko lang yun habang nakaupo na parang Indian o Buddha. Hanggang sa kumuha na ng baraha. Tapos ang pinili niya yung babaeng nasa baraha nun. Uminom siya ng laman loob noong botelyang may mata at binugahan niya ang barahang napili. Ilang saglit lang ay nilagay niya na ito sa nagbabagang bunot. Puntahan mo. Dali puntahan mo. Nasa timog siya. Wala siyang ibang kasama. Natatakot ang mga kasama niya. Hindi pumapasok sa teritoryo natin. Nagtanong naman ako sa kung bakit ko pupuntahan. Papanoorin labang ba o may gagawin ako dito? Gilitan mo ng pagkitil ang leeg niya.
Matibay. Naiinda niya pero malaki ang pinsalang na idudulot ng ritual kaya nahihirapan yon. Sige na. Dali-dali akong tumakbo nun. Hindi naman ganun kadilim sa amin lalo na sa may daanan banda kasi nga may mga ilaw. Magkakalayo yun pero sapat na para magbigay ng detalye. Nakita ko ang matanda. Gumagapang sa damuhan. Kitang-kita kong nagtutubig ang kanyang katawan ng dugo nun. Dumudugo din ang bibig at ilong. Kaparehang kapareha sa sinapit ni Sidom. Idinaan nga lang sa ritual ni Lolo kasi nga ang kunat. Walang ano-anong kinitil ko ito. Bumalik kaagad ako matapos kong masigurong wala na. Sinalubong ako ni Lolo. Doon lang daw ako sa loob ng bahay. Siya na ang bahala sa labi. Sinunog niya ito at nakikita ko ito mula sa bahay. Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganun lang kasimple. Napakaagap namin at naganda ng malakasang poder pero ganun lang kasimpleng napapatumba ang isang napakalakas na hukluban nun. Mula ng pangyaring ito ay wala nang sumubok. Natakot siguro. Patay na yung pinakamalakas sa kanila eh. Kami naman ni Lolo ay nagpatuloy pa rin sa gawain. Pero hindi na katulad ng dati na walang pili. Ngayon kasi nasisiguro namin sa kung sino talagang dapat kulamin nun. Barangin at kung ano-ano pang padawat. Gamit namin syempre yung botelya na may lamang mata ng isang mangkukulam.